Hello Timinatics! Welcome back to my channel. For today's video ay pag-uusapan natin kung paano magkaroon ng 1,000 subscribers and 4,000 hours watch time. So these are the requirements of YouTube na kailangan mong makuha within 1 year para ma-monetize ang iyong channel, or in other terms, para magkaroon ka ng sahod sa YouTube. Some of my friends ask me, how did I get it? So today, I am going to share some tips based on my experiences. So, without further ado, let's get started! Tip number 1. Approach your family and friends. Of course, sila naman talaga yung unang-unang magsusupport sa atin. Tip number 2. Use your social media accounts. So, mag-post kayo sa inyong Facebook account, sa Twitter, Instagram, na meron kayong YouTube channel and ligawan nyo yung inyong mga Facebook friends na mag-subscribe, diba? So, advantage ito ng mga famous sa Facebook or sa TikTok na gamitin yung pagiging famous ninyo kasi kusa mismo yung taong magsusubscribe sa inyong channel. Or, pwede naman kayong mag-PM sa inyong mga friends, diba? Tip number 3. When there's an opportunity, grab it. For instance, nagkaroon ng family reunion, ng batch reunion, ng umattend ka ng birthday party, or nagkaroon ng fiesta, o di kaya merong seminar, and then nakita mo yung mga friends mo, so lapitan mo sila isa-isa na magpapasubscribe ka sa kanila. So, explain ninyo bakit kayo nagpapasubscribe and huwag kayong mahihiya kasi in the first place, pinasok mo ito, diba? Ginusto mo. So, parang stepping stone na rin yun kasi syempre, hindi ka na nahihiyang lumapit sa mga tao. Syempre, hindi ka na rin mahihiyang humarap sa camera. Diba? Tip number 4. So, make sure that you have data connection sa inyong cellphone. So, itong tip na ito ay connected sa tip number 3 na tulad sa nabanggit ko kanina na i-approach nyo yung inyong mga friends. Some of them ay may mga data connection, pero karamihan ang sa napansin ko mga walang data connection. Ang sasabihin lang nila, ay sige, kapag mayroon akong data connection. Pero, pag nagkaroon na sila ng data connection, syempre, yung iba doon makakalimutan na nilang mag-subscribe sa iyo. So, kung meron kang data connection, just turn on the hotspot sa iyong cellphone para makashare ka ng internet. So, magko-connect sila sa cellphone mo and that's the time na makaka-subscribe sila agad-agad sa inyong YouTube channel. Tip number 5. So, pwede kayong sumali sa Facebook group tulad ng YouTube channel Sub to Sub Philippines. So, ang mga members ng group na yon ay yung mga nagsisimula pa lang ng mga YouTubers na gusto nilang mag-gain ng subscribers. So, just like sub kita and then sub mo ako. So, yun yung mga bagay-bagay na nakatulong sa akin para magkaroon ng 1,000 subscribers. And before we proceed kung paano ma-reach 4,000 hours watch time, if you are new to my channel, don't forget to subscribe and click the bell button so that you will be notified on my upcoming videos. So, let's have a quick shout out. So, shout out nga pala kay Gwyneth, kay Kate, kay Clyde, kay Maan, kay Jamaica Sansawi, kay Axel Lago, Cristel Nona, kay Rexis Alcalde, at kay Jane Diaz. Hi to all of you guys! Now, let's proceed kung paano ma-reach ang 4,000 hours watch time or katumbas ng 240,000 minutes. So, ito yung medyo mahirap na i-achieve kasi kailangan yung mga viewers mo ay nanonood talaga ng videos mo. So, it's quite challenging. At ang isa pa sa mahirap doon, merong timeline dapat within 1 year, ma-reach mo na yung hours of views na yun. So, let's proceed in tip number 1.
go with the trend. Dapat updated kayo kung ano yung mga hot issues ngayon or ano yung mga uso sa ngayon. So, just like now, 'di ba? Ang pinaka-hot topic ay ang ABS-CBN shutdown. So, kung ang content ninyo ay kayo ay gumagawa ng cover, kayo ay singer, so pwede kayong mag-compose ng kanta base sa ganong issue. Or kung gumagawa kayo ng reaction videos, pwede kayong gumawa ng reaction video regarding sa ganong topic. Videos, yun yung mga hinahanap ng mga tao, 'di ba? So, mas malaking chance na panoorin yung video ninyo. Tip number 2. Make your thumbnails pleasing to the eyes. Kasi 'di ba, as a viewer, kapag nagse-search ka, unang-unang makikita ay ang thumbnails. So, dapat ang inyong thumbnails ay nakakahikayat. For example, ang content ninyo ay pagluluto or pagkain. So, dapat yung pagkain na ilalagay nyo sa inyong thumbnail ay yung, diba, nakakatakam. Ganyan. Hindi yung ang thumbnail niyo ay kaldero. Kasi ang nangyayari sa YouTube, ang default niya, usually kumukuha siya ng thumbnail sa middle part ng video. And after mong mag-upload, pwede mong palitan yun. So, dapat maging creative tayo sa ating thumbnails para mas maraming viewers na mahikayat na manood ng iyong video. Tip number 3. Quality over quantity. So, baka sa iba, naisip nila, mag-upload lang sila ng mag-upload ng video para ma-reach yung 4,000 hours watch time. Pero magiging useless yun kasi kung wala namang nanonood, di ba? So, dapat mag-focus tayo kung paano natin mahihikayat yung mga viewers na patuloy na manood ng video, di ba? So, hindi naman tayo yung artista, hindi naman tayo famous na kahit pagpapakit lang gawin mo ay papanoorin ka ng mga tao. So, dapat maging creative tayo sa pagpapakita ng mga ating videos, diba? And lastly, tip number 4. Do things with passion. So, bakit ka nga ba nagba-vlog? Bakit mo ginagawa ito? Kung nakafocus ka lang sa pera, promise mapapagod ka lang. Pagod na ako! Ayoko na! Pagod na ako! Ayoko! But if it's really your hobby na nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo, and kung magkataon na na-approve yung channel mo ng YouTube, bonus na lang yun kung magkakaroon ka ng sahod, diba? So, what matters most ay, yun nga, nag-enjoy tayo sa ating ginagawa. Well, that ends our video for today. I hope may natutunan kayo. And before I end this video, I would like to greet my mother, Ma'am Celsa, and sa ang aking Ate Cleveland na Happy Mother's Day! At sa lahat ng ating mga viewers, Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. So, that's it for today. I hope you enjoyed. See you again on my upcoming videos. Thank you for watching. Bye!